2 araw ang nagdaan nang makatanggap si Lovely ng parcel. Si Amy ang nakatanggap niyon dahil nasa opisina siya nang dumating iyon. Nang buksan niya iyon ay nagulat siya. Damit iyon na katulad ng pinunit ni Drake noong gabing dinala siya nito sa bahay nito. At lalo pa siyang nagulat nang mapagtantong designer's cloth iyon. Likha ng pamosong si Tom Wright. Walang nakalagay kung sino ang sender, pero alam niya kung sino nagpadala niyon. A twirling emotion surged through her heart. Isa lamang ang ibig sabihin niyon. Tuluyang pinutol ni Drake ang anumang ugnayang mayroon sila. While clutching the dress, loneliness attacked her. Bakit kailangan palitan pa nito yon? Dahil ayaw nito magkaroon ng utang na loob sa kanya? Very likely, yet stressing that everything about them had been worried for good. Kahit paano, nakaramdam siya ng munting kasiyahan habang tinititigan ng damit. Binili iyon ni Drake para sa kanya. Isang hubad na tagapag-alala nito na nakilala niya ito at minsan ay hinirang na isang mortal na kaaway. Since that day, wala na siyang balita tungkol sa binata. Kahit paano'y naiisip niya ito. Palatandang naging mabuting kaibigan nito sa kanya. At ang mga litratong ipinadala nito sa kanya noon ay palagi niyang tinitingnan, lalo na kung gabi bago siya matulog. Ang mga litratong iyon ang naging saksi sa tunay na damdamin nito sa kanya. Hindi naman kayang pasubalian ng mga litratong iyon ang fondness niya para sa binata. Abnormal at bulag lamang ang hindi makakapunan niyon. Hanggang sa lumipad siya patungo sa Bern, Switzerland ay hindi na kumokontak si Drake sa kanya. Talagang pinanindigan nito ang sinabing hindi na siya guguluhin pa. Nalihim naman niyang ikinainis. Kahit paano, hinahanap-hanap niya ang kakulitan nito. Nang makarating sa Bern ay naging abala siya sa komperensya. Sa loob ng 1 linggong pabalik-balik sa conference site, naging kabunggo ang siko niya mga managers na galing sa ibang bansa. Lalo na mga managers na galing sa Asia. Ang natitira na lang 1 linggo ay ibinuhos nila sa pamamasyal sa mga well-known landmarks sa Switzerland. Tulad ng kanyang kasamahang galing sa ibang bansa, naaaliw rin siya. Pulos photo session ang kanilang ginawa sa bawat lugar na kanilang mapupuntahan. Sa huling araw nila, dinala sila ni Geneva sa planta ng Sweet Zone. At nang lumula na siya ng eroplano na magbabalik sa kanya sa Pilipinas, masaya siya at magaan ang kanyang pakiramdam. Hello? Ani Lovely nang sagutin niya ang telepono. Hindi pumasok ng araw na iyon si Lynn. May sakit ito at hindi niya alam kung kailan ito magre-report. Hello, may I talk to Lovely Amorsolo? Babaeng nasa kabilang linya. Anong kailangan nila? Hindi na muna siya nagpakilala. Lovely? May I know who's on the line please? Si Bella Lorenzo ito. Natigilan siya. Asawa ito ni John Lorenzo. Anong kailangan ito sa kanya? Hi Bella, paano mo na lamang ito ang numero sa opisina ko? Kilala ng bayo ko ang dating manager ng pinalitan mo. Sa kanya ko kinuhang telephone number mo. Paliwanag nito. Kumusta ka na Lovely? I'm doing fine. Nakangiting sagot niya. How about you? Di ba malapit na ang kabuwanan mo? Actually, nakapanganak na ako. Kaya nga tinawagan kita dahil kukunin kitang ninang ni Mike Andrew. Lalaki ang anak niyo ni John? Oo, sa darating na linggo ang binyag. Sinabi nito sa kanya ang oras at ang pangalan ng simbahan. Katunayan nga, bago kita tinawagan ngayon, kasama ng pangalan mo sa listahan ng mga tatayong ninong at ninang. Hindi na pala ako maaaring tumanggi. Natatawang sabi niya. Sige, darating ako. Okay, hihintayin ka na lang namin sa simbahan. Teka, sa bahay ka na lang dumiretso para sabay na tayong pumunta sa simbahan. Kinuha niya ang address ng bahay nito. Nang maibaba niya ang auditibo, bigla siyang natigilan. Posibleng dadalo sa binyag si Drake. Muling magkukrus ang kanilang mga landas. Siguradong sa pagkikita nilang iyon, babaha na tulad ng ilog ang lahat ng bickerings at sweetness nila ng binata. Bakit hindi niya kaagad naisip iyon bago siya pumayag na maging ninang ng panganay na anak ni Bella at ni John? Sa pagpayag niyang iyon,
Siya na naman ang muling magbubukas ng pinto ng kalungkutan sa sarili. Bigla siyang napatingin sa pinto nang may kumatok. "Come in." Marahang bumukas iyon at pumasok si Andrea, ang marketing director nila. "Break na," sabi nito bago naupo sa silya. "Kaya makikipagchismisan muna ako sa'yo. Nag-order na rin ako ng mamimerienda natin." "May suhol ha?" Nakangiting sabi niya. Kung sa bagay, kaya nitong mga nakaraang araw, pulos trabahong inaatupag niya. Isa pa, gusto niyang kakwentuhan si Andrea. Nagagawa siyang patawanin nito. "Kumusta na pala kayo ni Drake?" Tanong nito sa pagkakataong iyon ay mukhang walang planong patawanin siya. "Eto na naman po kami," naiiling na sambit niya. "Nakita ko kasi siya kagabi." Anito at nagpatuloy sa pagsasalita at hindi na hinintay ang sagot niya. "Nag-dinner kami ng kapatid ko dun sa Doklinia. Naroon din si Drake at may kasamang magandang babae." May kasamang babae? Her heart squeezed painfully at the thought. It immobilized her body and mind. Hindi siya dapat mag-react ng ganoon. "Bukod pala sa'yo ay may kinakatagpo pa siyang ibang babae," umiiling na sabi ni Andrea. "Kaya kung ako sa'yo, sa muli niyong pagkikita, sumbatan mo yung palikero mong nobyo. Bakit kasi hindi mo pa siya iyaing magpakasal?" The idea was appealing indeed. Pero imposibleng mangyari iyon dahil wala naman silang relasyon. Kahit ilang babae pa ang i-date niya, wala akong pakialam. "Napaka-understanding mo naman." Napakamot siya ng noo. "Bakit ba ayaw niyong maniwala na wala kami relasyon ni Drake Lorenzo? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo yon para paniwalaan niyo ko?" "Kahit ilang beses mo pang itanggi, ma'am," sabi nito at bumungis-ngis. "Naging saksi kami sa intimate kissing ninyo ng dalawa. Kahit kunwari ay nagtatalak ka pagkatapos, alam naming drama lang yon. Pero bakit ba i-deny mo si Drake? Bagay naman kayo at wala naman kayong mga pananagutan. Dapat ngay matuwa ka pa at dapat mo ipagmalaki ang nobyo mong iyon." "Iyon na nga eh, dahil kung totoong may relasyon kami, hindi ko siya i-deny. Wala akong makitang rason para i-deny ko siya. Siguro naman ay batid mo rin ang pagbaban ko sa kanya rito sa uga, linya at sa gusali natin." Nabaltaan ko nga iyon. Hanggang ngayon ay maingat ang mga gwardya at baka makapuslit si Drake. Kung totoong wala kayong relasyon, bakit naghalikan kayo? Naging kaaway ko siya dahil muntik na humaaksidente sa pagiging kaskasero niya. Kahit itanong mo pa kay Lynn ang pagre-report niya. Si Drake ang may-ari ng kotseng kulay asul na may plate number na DAL 904. Hindi niya alam kung may alam ito sa balitang iyon. Naikwento na rin niya sa kanyang sekretarya ang tungkol sa bagay na iyon. Pero may kutob pa rin nitong may relasyon talaga sila ni Drake dahil nasaksihan nito ang paghahalikan nila ng lalaki. "Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko," untag ni Andrea. "Kaysa padapuan ako ng palad niya, minabuti niyang halikan na lang ako." Nagtaas ito ng kilay. "How sweet naman niya kung gumante. Pero narinig namin na kaya niyang patunayang may relasyon kayo." Giit nito. "Dahil pinagbantaan ko siyang idedemanda ng sexual harassment. Wala namang imposible sa mga mayayamang tulad niya. Magagawa nilang lahat para masira ang kredibilidad ko sa korte. Pwede siyang makagawa ng ebidensya, lahat ng klase ng ebidensya para patunayang may relasyon nga kami." "Kaya hindi ka na nagsampa ng demanda laban sa kanya?" Tumango siya. Pero wala siyang pakialam kung ayaw nitong maniwalang wala silang relasyon ni Drake. "Ayokong umani ng malaking kahihiyan, Andrea. Sino ba naman ako sa paningin ni Drake? Wala akong panlaban sa kanya." "Pero bakit nagpunta pa siya rito noon? Dapat hindi na siya nagpakita sa'yo, gayong hindi ka naman nagsampa ng kaso." Nakapagtataka. Parang gusto ko nang isiping nagkaroon ng affection sa inyo ni Drake sa pagkatapos ng intimate kissing ninyo, kaya gusto niyang makipagkita sa'yo. "Naniniwala ka na bang wala kaming relasyon?" "Wala ba talaga?" "Nakukilatan ako sa'yo, Andrea. Huwag na nga natin pag-usapan ng walang hiyang yun. Wala namang patutunguhan ng pangungulit mo. Tanong ka ng tanong, ayaw mo namang maniwala pag sinasagot ka ng tama." "Talagang galit ka kay Drake, no?
Akala pa naman namin ay wedding bells na ang kasunod ng nasaksihan namin sa car park. Hello, lovely? Barbie? Hindi siya sigurado kung si Barbie nga ito. Mismo, long time no see ah. Sa tingin ko'y lalo kang gumaganda. Nagbeso-beso sila. Suki siya ng butik na iyon at nagulat siya nang malamang si Barbie palang may-ari niyon. Pag-aari mo palang Clothing International? Oo, nasa kabilang kanto rin ang isa sa mga butik ni Bella. Alam mo bang iyon ang Tom Wright's Boutique? Si Bella ang may-ari nun. Lalo siyang nagulat. Talaga? Minsan pa lang ako nakapasok doon. Puro magaganda mga damit doon. Kaya lang ay ang mamahal, mabigat sa bulsa. Napangiti siya. Bibili ka ng damit? Oo, isusuot ko bukas sa binyag ni Mike Andrew. Nabanggit nga sa akin ni Bella na isa ka sa mga ninang. Hinawakan siya nito sa braso at dinala sa stockroom. Dito ka pumili, maraming bagong designs na hindi na napipa-display sa labas. Pumili naman siya. Siguradong malalasing na naman tayo bukas. Sabi nito, dahilan upang panlamigan siya. Napansin nito ang pagkakatigalgal niya. Bakit, lovely? Talagang nagkalat ako sa birthday ng biyanan mo, no? Naroon ang pagpapakahaya sa tinig niya. Hindi ko akalaing magagawa ko iyon. It's just fun. Nainggit nga sa atin noon si Bella. Hindi siya nalasing. Hindi ako nagkalat, maging ikaw. Walang nagkalat. Lahat ng mga kainuman natin ay nalasing. Wala sa tinig nito ang hinahanap niyang panunumbat at insulto. Bagay kaya sa akin to? Ang tinutukoy niya ay ang hawak niyang pink na bestida. Matangkad at maputi ka naman. Naku, siguradong luluha ang mga mata ni Drake sa oras na makita ng suot mo ang damit na iyan. Siguradong lilitaw ang iyong kagandahan. Tarnuhan mo na rin ang pink na high-heeled shoes. Alanganing ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sige, kukunin ko na to. At saka iyang pulang business suit na may blazer. Itinuro niya ang tinutukoy. Nang lumabas sila ng stockroom, dumiretso ito sa counter. Siya naman ni nakita si Amy na may sinusuring blusa. Gusto mo ba yan? Tanong niya. Tumango ito. O sige, kunin mo na. Ako na magbabayad. Talaga ate? Salamat. Kinuha niya iyon at inabot sa kahera. 25% discount ang ibigay mo sa kanya. Utos ni Barbie sa kahera nila. Malulugi ka niyan. Biro niya rito. Okay lang, kapag mag-asawa na kayo ni Drake, 50% discount ka na rito sa butik. Privilege discount iyon bilang miyembro ng pamilya. Umaasa talaga itong mapapabilang siya sa pamilya ng mga Lorenzo. Minabuti na lamang niyang huwag magkomento. Magdadala ako bukas na margarita at champagne. Bulong nito sa kanya pagkatapos niyang bayaran ng binili. Nangako si Bella na iinom din. Nagkibit balikat lamang siya pero nang lula na si Amy ng kotse, napagdesisyonan niyang hindi na siya iinom ng alak. Tama ng isang beses niyang pagkakalat. Ayaw niyang maulit pa iyon. Wala nang makakapagpabuyo sa kanya para umiling ng tumkim ng alak. She was too wildly to be that careless again. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!